لماذا الحزن يا سعد ساك الخوف والسن غريب أنت من قلبي بعيد. Mga kapatid sa Islam, sinasabi ng ating mga ulama, ang pinakamagandang panahon para humingi, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala ay pagkatapos mo gumawa ng kabutihan. Katulad, halimbawa, kung ikaw ay nag-ayuno, sa iftar, magdua ka, paramihin mo. Dahil gumawa ka ng kabutihan. Nag-fasting ka, nagpuasa ka. Pagkatapos magsala, magdua ka. Pagkatapos mo maging mabuti sa magulang mo, sa nanay mo, pagkatapos mo magsadaka, ang pinakamagandang oras na humihingi ka kay Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos mo gumawa ng kabutihan. At ito ang ginawa ni Ibrahim alayhi salam, kanyang sinabi, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min durriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Si Ibrahim alayhi salam, ang sinabi niya, o aming Panginoon, gawin mo kami, ako at ang aking anak na si Ismail alayhi salam, muslimaini lak, Muslim sa'yo. At ang aming mga angkan, ang mga susunod na lahi, gawin mo silang mga Muslim. Wa arina manasikana, at ituro mo sa amin kung paano mag-hajj. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. At tanggapin mo yung aming pagbabalik loob, ya Allah, sapagkat ikaw ang nakakaalam at ikaw ang pinakamaawain. Mga kapatid sa Islam, ngayon ay panahon ng hajj. At ang hajj ay wajib sa sino mang may kakayahan nito. Walillahi 'alan nasi hijjul baita man istata'a ilayhi sabila. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay humihingi ng hajj sa mga taong may kaya nito. Sa mga taong may kaya nito sa pananalapi, sa kanilang katawan at iba pang mga bagay, kailangan mag-hajj, at pag hindi nag-hajj siya ay nagkakasala. Wajib. Ito ay kabilang sa mga haligi ng pananampalatayang Islam. Kabilang sa panahon ng Hajj ay ang 10 araw ng Dhul-Hijjah, na kung ikaw ay hindi naman nag-Hajj, marapat na paramihin mo yung iyong pag-aayuno, fasting. Kung hindi mo kaya yung siyam na araw, at least sa araw ng Arafah. Kapagkat pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 2 taon na kasalanan mo pag ikaw ay nag-fasting sa araw ng Arafah. Kasunod, kaaya-ayang gawin na magkurban, magkatay sa panahon ng Hajj bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At higit sa lahat, sa panahon ng Hajj, wajib. Kung hindi ka man naroon sa Makkah, wajib na kahit saan ka naroon, alalahanin mo ang mga tagpo sa buhay ni Ibrahim alayhi salam. So subhanallah, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ وَالْفَقِيرَ. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika, ipanawagan mo ika sa mga tao na dapat silang mag-hajj, magpuntahan doon sa Baitullahil Haram. At simula nang ipinanawagan ito ni Ibrahim alayhi salam, mula noon hanggang ngayon, ang mga tao ay hindi na napuputol sa pagpunta doon sa bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Makkah. At liyashhadu manafi'a lahum. Bakit? Nag-hajj ka man o hindi, kailangan masaksihan nila ang mga bagay na nakakabuti sa kanila. At ang tinutukoy dito, kasaysayan ni Ibrahim alayhi salam, at kayo ay mag-alay ng hayop, sapagkat yun ay nagiging dahilan para kayo ay malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, bakit ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala na wajib alalahanin ang mga tagpong ito sa buhay ni Ibrahim alayhi salam? Taon-taon! Hindi ililipas ang taon na dumaan sa buhay mo, kailangan na alalahanin mo na merong isang propeta, nabi, na nabuhay ang pangalan Ibrahim, na may nangyari sa buhay niya, dapat mong alalahanin taon-taon. Bakit? Kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, makapaglakbay
sa iba't ibang lugar ng mga Muslim, makikita natin ang dalawang uri ng suliranin. Una, na ang bawat Muslim sa bawat lugar ay may kanya-kanyang magkakaibang problema. Katulad ngayon sa Syria, kung paanong tumatakas yung mga tao doon para makaligtas o maligtas nila yung buhay nila. Subhanallah. Kamakailan sa Burma, sa Mindanao, sa Iraq, may kanya-kanyang problema ang mga Muslim sa bawat lugar nila. Yan ang una. Pangalawa, merong isang problema sa Muslim, sa Ummah, na lahat ng lugar magkakapareho dito. Pare-pareho tayong problema nito kahit saan ka magpunta. Ano yun mga kapatid sa Islam? Wallahi al-azim, ang pagkawala ng mga bata sa Islam. Nawawala natin yung mga bata sa Islam. Sa paanong paraan? Sinasabi ng ating mga ulama sa dalawang sitwasyon, sa dalawang kadahilanan. Una, dahil tayo ngayon ay nasa panahon na masyadong materyoso ang mga tao. Materialismo. Ang mga tao ngayon nagpapalit ng cellphone, hindi pa lumilipas ang 6 na buwan. Lahat ng uri ng gadget meron sila ngayon, na wala noon. Masyadong materyoso, 10 taon gulang, alam niya na kung anong gusto niya sasakyan, paglaki niya, kung anong bahay, kung anong gagamitin niya, lahat. At masyado itong makukulay. Hindi nakakaligtas sa mata ng mga tao na masyado nilang minamahal yung dunya. Materyoso. Material. Ito ang isa sa mga dahilan ng pagkawala ng mga bata sa Islam. Nagugumon sa katakot-takot na bisyo. Iba't ibang uri sa panahon natin ngayon. Dahilan din ito sa pagkawala ng mga bata sa Islam. Pangalawa, sa panig ng magulang na hindi niya alam yung sitwasyon na nangyayari sa kanyang anak. Ang dalawang ito binabanggit ng ating mga ulama. Una, dahil sa uri ng panahon na masyadong materyoso yung mga tao. At pangalawa, dahil ang mga magulang ay hindi nila naiintindihan kung ano nangyayari sa buhay ng kanilang mga anak. Hanggang sa isang beses, magigising na lang sila na yung kanilang anak ay nagpakalalim sa bisyo. A'udhu billah. At may pagkakataon na yung kanilang mga anak na babae ay nawala sa Islam. At saka nila tatanungin sa kanilang mga sarili, anak, saan ba ako nagkamali? Wallahi, nangyayari ito. Kaya sinasabi natin na kahit saan tayo magpunta ng lugar ng mga Muslim, isang problema na pare-pareho tayo na yung susunod na henerasyon ng mga bata nawawala sa Islam. Si Ibrahim alayhi salam ay sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ng uri ng pagsubok na hindi naibigay sa atin. Una, pinangakuan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magiging ama ng bansa, ama ng mga mananampalataya. Pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na Ibrahim, ikaw ay magiging ama ng mga bansa o ng mga mananampalataya o ng isang nasyon, isang ummah. Pero lumipas ang mahabang panahon, si Ibrahim alayhi salam ay hindi nagkakaanak. Hanggang siya ay tumanda, ang asawa niya ay tumanda, wala silang anak. At nagdua si Ibrahim alayhi salam, Ya Allah, may pangako ka sa akin na ako'y magiging ama ng mga nasyon o maraming mga tao, magkakaroon ako maraming anak, pero hindi siya nagkaanak. At nang nagdua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, dumating yung pahintulot ni Allah na mapangasawa niya yung kanyang tagapagsilbi na si Hagar at mula doon ay nagkaanak siya. Subhanallah, ang unang pagsubok ni Ibrahim alayhi salam, ang kanyang paghihintay ng matagal na siya ay pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar. Mga kapatid sa Islam, marami sa panahon natin ngayon, pag may hiniling kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayang maghintay. Ang gusto nila makuha at kung hindi nawawalan sila ng pag-asa sa kanilang dua, sa kanilang panalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron man tayong isang titingnan sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, ay yung kanyang paghihintay sa pagsagot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga dua. Ito ang una.
Pangalawa, pagkatapos magkaroon ng biyaya ng anak ni Ibrahim alayhi salam at siya ay galak na galak bilang isang ama, sinasabi ng ating mga ulama na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa niyang asawa. At mula doon, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kuhain, isama ang kanyang mag-ina na maglakbay. At naglakbay si Ibrahim alayhi salam. Dinala ni Ibrahim alayhi salam ayon sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mag-ina sa lugar na binigyan ng katangian sa Quran, sa lugar na hindi ika natataniman, bato. At yun ang Makkah. Nagpaalam si Ibrahim alayhi salam dahil ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ang kanyang mag-ina doon. Nagpaalam siya. Ang sabi ng ating mga ulama, kaagad siyang tumalikod at tinanong siya ng kanyang asawa, iiwan mo ba kami dito, Ibrahim alayhi salam? Iiwan mo ba kami dito sa lugar na walang buhay, walang tubig at hindi natataniman? Sabi ng ilang mga muarrikhin, ng mga nag-uulat ng kasaysayan na ito, naglalakad si Ibrahim alayhis salam at hindi siya sumasagot. Nagsalita ulit yung asawa, iiwan mo ba kami dito, Ibrahim? Sa lugar na walang berde? Hindi siya sumagot. Pangatlong tanong, iiwan mo ba kami dito? Sa lugar na walang buhay? Ito ba ay utos ni Allah? Nang marinig niya yun, tumalikod siya, oo, ito ay utos ni Allah. Kawa-nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga may bahay, ang mga asawa, na pagka sinabi ng kanilang asawa na utos ni Allah ay kaagaran silang sumusunod at nagpapasakop. Subhanallah. Usapin na may kinalaman sa kabuhayan, na marami sa mga kababaihan ang nagiging dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa ay pagwala ng kabuhayan, pagwala ng ipon, pagwala ng halos makain. Imbis na magtulungan sila para ma-resolve yung problema, nag-aaway sila dahil nagsisisihan. Pero sa pagkakataong ito, nakakita tayong napakagandang halimbawa ng sabihin ng asawa ni Ibrahim alayhis salam, utos ba ito ni Allah? Kung ganon kami ay susunod at magpapasakop. Subhanallah, dahil sa pagsunod nila, hindi pinabayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mag-ina na ito. Umiyak si Ismail alayhis salam, ang sanggol. At ang ginawa ni Hagar ay humingi siya ng tulong, tumakbo siya sa Sapa. May dalawang bundok, ang Sapa at Marwa. Pag pumanik siya sa bundok, naghahanap siya ng tao kung meron bang taong paparating para hingan ng tulong. At tumakbo siya ulit sa kabila, sa Marwa. At katotohanan na ito yung ginagawa natin pag nagpupunta tayo sa Hajj. Tumatakbo tayo sa dalawang bundok na As-Sapa at Marwa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna as-Sapa wal Marwa min sya'airillah, faman hajjal bayta o i'tamara fala junaha alayhi ay yattawafa bihima. Katotohanan na ang bundok ng Sapa at bundok ng Marwa ay kabilang sa mga palatandaan ni Allah. Kung sino man ang mag-hajj, ay marapat kayong magtawaf dito sa dalawang bundok na ito. So si Hagar, ang ina ni Ismail alayhis salam, umihingi ng tulong, nagpapabalik-balik sa bundok, habang nagdudua siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sagipin mo kami dito sa disyerto na ito. Dininig ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinadala niya si Jibril alayhis salam na paluin mo ika ng pakpak mo ang paanan ni Ismail, at doon lumabas ang Ma'uz Zamzam. At doon lumabas ang tubig ng Zamzam na iniinom ng mga nag-hajj mula noon hanggang sa panahon natin ngayon kung makakapunta kayo doon. Subhanallah. Ang pangalawang pagsubok ni Ibrahim alayhis salam ay ang pagpapasakop. Kapalit nang nakikita niya ang kanyang pamilya na nasa delikadong sitwasyon. Na iniwan niya doon, na siya ay, kung titingnan natin, na si Ibrahim alayhis salam ay pinangakuan ni Allah subhanahu wa ta'ala na magiging ama ng maraming tao. Para bang sinabihan siya, Ibrahim alayhis salam, magiging ama ka, magkakaroon ka ng maraming anak. Pero naantala yung pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagsabar at nagkaroon siya ng isang anak, inutusan naman siya na iwan sa disyerto. Subhanallah. Kaya ito ay kabilang sa inaalala natin taon-taon sa panahon ng Hajj. Pangatlo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala,
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insyaallah minas sabirin. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, sabi ng ating mga historiador, tagapag-ulat, si Ibrahim alayhi salam, pagkatapos niyang iwan ang kanyang mag-ina, si Hagar at si Ismail, ay bumabalik siya sa Syam. Na yun ay Syria ngayon. Subhanallah. Bumabalik siya doon dahil biniyayaan pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang anak doon. Wabasyarnahu bi Ishaq, na ang pangalan ay si Nabi Ishaq. At bumibisita lang siya kay Ismail alayhi salam. At doon siya naninirahan sa Syam. At nanaginip si Ibrahim alayhi salam, falamma balaga ma'ahu sa'ya, at nang si Ismail alayhi salam ay kinaya ng tumakbo, falamma balaga ma'ahu sa'ya, nagbibinata na, kaya ng tumakbo, ay nanaginip si Ibrahim alayhi salam. At ang panaginip ng mga propeta ay wahyo, revelasyon, utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nanaginip siya, ya bunay, sinabi niya sa kanyang anak, o aking anak, inni ara fil manam, nakita ko sa panaginip ko, anni adbahuk, na kinakatay kita. Ano sa tingin mo? Subhanallah. Ito ay pag-uusap ng ama at ng anak, na marami sa atin ay magulang ngayon. At isa sa malaking suliranin ng magulang, sa tuwing meron kang hinihiling sa anak mo at hindi niya napagbibigyan. Totoo. Kaya napakataas ng pag-uutos sa Islam ng birrul walidain, na maging mabuti ka sa magulang mo, dahil masakit sa magulang yun. Dahil maraming nag-aakala sa atin na yung ating anak ay ating pag-aari. Subhanallah. Kung mapapansin natin, pagsilang ng ating anak, lahat desisyon mo. Kung ano kakainin niya, kung anong kulay isusuot niya, kung anong gagawin niya, lahat sinasabi mo. Dahil akala mo sa'yo siya. Pero habang lumalaki siya at nagbibinata, tinatanggihan niya na yung kulay na gusto mo, yung pagkain na gusto mo, yung laruan na gusto mo. Bakit? Pagpapatunay na hindi siya sa'yo. Hindi siya sa'yo. Siya ay pinagkatiwala sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ikaw ay marunong magdisiplina ng anak mo nang ayon sa kagustuhan ng Diyos, pag hiniling mo sa kanya patungkol sa reliyon, ay kaagarang kanyang susundin. Pero kung ikaw ay abala sa negosyo, sa trabaho mo, lahat, at iniiwan mo yung anak mo na hindi mo tinuro yung suratul Fatiha, at hihiling ka sa kanya ng tungkol sa Islam, ano nga asahan mong kapalit? O ama, o ina? Ano? Pero si Ibrahim alayhi salam, tingnan niyo yung senaryo. Ya bunay, o aking anak, na naginip ako at nakita ko sa panaginip mo ko na kinakatay kita. Ano sa tingin mo? Subhanallah, subhanallah. Ya abati. Kung mapapansin natin, kung nag-aaral tayo ng lugatul Arabiya, ang normal sabihin, ya abi, o aking ama. Pero mas pinaganda ni Ismail alayhi salam, ya abati. Mas may lambing. O aking ama, tay, itay. Kung anong pinag-utos sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay gawin mo, at makikita mo ako na magtitiis. Subhanallah. Inuutusan ka, nakatayin ako, kung yan ang maganda, kung yan ang tama, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Makikita mo ako na magtitiis, o ama ko. Kaya walang pag-aalinlangan ang mag-amang ito ay lumabas kasama ang kanilang kutsilyo, kasama ang panggatong, at pupunta sila sa lugar na kung saan kakatayin niya yung kanyang anak na si Ismail alayhi salam. At sabi ng mga historian, nagtangkang pigilan sila ng syaitan sa anyong matanda, o Ibrahim, hindi ka ba naaawa sa anak mo? Bakit mo siya papatayin? Alam niyang yun ay syaitan na dahilan para hindi niya masunod si Allah. Ang ginawa ni Ibrahim alayhi salam, kumuha siya ng bato at binato niya. Huwag mo kong ilayo sa pagsunod, pagsamba ko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binato niya yun. Dahil pipigilan siya sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala na ialay niya yung kanyang anak na Ismail alayhi salam. Kaya ang katotohanan, kabilang ito sa ginagawa natin sa panahon ng Hajj, na tayo pag nagpunta ron, may tinatawag na jamarat.
At yun ay sumisimbolo sa syaitan at hindi syaitan, na nagkakamali yung mga maraming tao. Nang inaalala mo doon, liyashhadu manafi'a lahum. Magpunta kayo doon. Pag binabato mo yon, makikita mo kung paano naging masunurin si Ibrahim alayhi salam at ang kanyang anak. Kung paano nila sundin si Ibrahim at si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid sa Islam, tingnan nyo yung tatlong pagsubok. Ang una, si Ibrahim alayhi salam, pinangakuan at binigay naman ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero nasubok ang kanyang sabar sa paghihintay sa pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unang aral. Maaring may hinihiling kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at naaantala yung pagkabigay at nauubos yung inyong pasensya at hindi nyo na inaasahan na ibibigay yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mali. Katotohanan na may hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may isang taong nasa paraiso na nagtataka, Ya Allah, ano itong mga biyayang ito? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kahilingan mo sa dunya na inantala, na hindi ibig sabihin, hindi sa'yo nabigay sa dunya ay hindi mo makakamit. Yan ang una. Pangalawa, nang iwan ni Ibrahim alayhi salam ang kanyang mag-ina sa lugar na walang buhay, hindi ba't ito ay maliwanag na tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Pag pinag-uusapan ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nasusubok dito sa madalas na pagkakataon yung mga taong negosyante. Na dumarating yung panahon na maaring pwedeng bumagsak yung kanilang negosyo at nangangamba ka. At pwedeng sa kawalan mo ng tiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, makagawa ka ng paglabag sa Kanya. Dahil nawawalan ka ng tiwala. Dahil maaring maubos yung kakainin mo, mawala yung titirahan mo, mawala yung sasakyan mo, at ang kapalit ng paggawa ng haram. Kaya ang pangalawa dito na aral na makukuha natin sa buhay ni Ibrahim alayhi salam, alin? Ay yung tiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na pag sinabi ni Allah, iwan mo dyan yung mag-ina mo, iwan mo yung mag-ina mo at hindi sila mapapahamak. Mga kapatid sa Islam, kung sa tingin mo mapapahamak ka sa pagsunod mo sa Islam, nagkakamali ka ng pag-unawa. Mga kababaihan, mapapahamak ka ba sa pagsuot mo ng hijab? Mga negosyante, mapapahamak ka ba sa pag-iwas mo sa riba? Kung ang tingin natin na ang pagsunod natin sa Islam ay dahilan para mapahamak tayo, nagkakamali tayo ng pag-unawa sa reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang pagiging Muslim ni Ibrahim alayhi salam. Pagsuko, ganap na pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ni Allah. Kaya nga sinasabi ng ating mga ulama, kung nahihirapan kayo ipaliwanag ang kahulugan ng Muslim, alalahanin niyo ang buhay ni Ibrahim alayhi salam. Makikita niyo ang kahulugan ng Muslim. Siya yung ganap na nagpasakop sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sumunod sa kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng ating mga muarrikhin, tinuloy ni Ibrahim alayhi salam at ni Ismail alayhi salam ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pumunta sila sa lugar na kung saan doon niya kakatayin si Ismail. At ang ginawa ni Ibrahim alayhi salam, kinuha ang kutsilyo at hiniwa ang liig ni Ismail alayhi salam at sinasabi ng ating mga tagapag-ulat, totoong kanyang ginawa. Subalit hindi pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala at tumigas ang kanyang liig. Pero totoo niyang ginawa, hindi siya nakaamba. Bagkus ginawa talaga ni Ibrahim alayhi salam para makumpleto. Falamma atamma, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at nang nakumpleto ang kanyang pagsubok, dahil natapos niya, tumigas ang liig at nagbigay si Allah subhanahu wa ta'ala na palatandaan na kuhain mo ika ang hayop na yun at yun ang ialay mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo nagkukurban taon-taon bilang pag-alala. Kaya tayo nagkakatay ng hayop bilang pagpapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakapasa sa pagsubok ni Ibrahim alayhi salam. At nung nakapasa siya sa pagsubok, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nung nakapasa sa pagsubok si Ibrahim alayhi salam, inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawin ang Baitullahil Haram, ang Kaaba. Sino katulong niya? Si Ismail alayhi salam. Subhanallah. Baitullahil Haram,
ang bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa, ang Kaaba. Nakapasa ka sa pagsubok, inutusan silang mag-ama na gawin yung Baitullahil Haram. At pagkatapos nilang magawa yun, nagdua si Ibrahim alayhi salam ng napakahabang dua, at isa ito sa dua niya. Pakinggan natin. Sinabi ni Ibrahim alayhi salam, Rabbana waj'alna muslimaini lak. O aming Panginoon, gawin mo ako at ang aking anak si Ismail alayhi salam na Muslim sa'yo. Wa min durriyatina ummatan muslimatan. At yung susunod na angkan namin, gawin mong mga Muslim. Wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. At ituro mo sa amin kung paano mag-hajj at tanggapin mo yung aming tawbah. Gusto ko ipakita ito mga kapatid sa Islam. Si Ibrahim alayhi salam ay ama na pagkatapos niyang masunod ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos niyang gawin yung Baitullahil Haram, yung Kaaba, nagdua siya. Yung dua niya, Ya Allah, gawin mo ako at ang aking anak na Muslim sa'yo. Mga kapatid sa Islam, kahit gaano ka pa kaabala sa mundo, hindi mo ba layunin na yung anak mo maging Muslim, yung susunod na henerasyon? Wallahi, anong pagsisikap ginawa mo na maging Muslim yung anak mo? Ano? Anong zikir na turo mo? Anong sura? Anong ayah? Sinasabi natin, mga kapatid sa Islam, pag pumunta tayo na Mindanao, pinagmamalaki natin na hindi kami nasakop sa Mindanao at nanatiling Muslim ang bansa, ang lugar na Mindanao. Alhamdulillah, tawfiqullah. Totoo ito. At ito'y pagsangayon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi tayo nasakop sa pamamagitan ng armas. Totoo yun. Izza. Ito ay lakas na pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Pero mga kapatid sa Islam, pumunta tayo ngayon sa Mindanao. Ano bang nakakarami? Ano bang mga tao doon? Muslim o hindi Muslim? Kristiyano. Kristiyanong nakakarami. Kahit sa lugar pa na sinasabi natin ng mga Muslim dati. Ang karamihan. Bakit? Hindi tayo natalo sa digmaan o sa pakikipaglaban ng armas. Pero dinawahan nila yung mga tao doon at na-overcome nila sa bilang. Mas marami ngayon ang Kristiyano doon kesa sa Muslim. Na hindi dati ganun. Bumalik tayo dito, mga kapatid sa Islam. Kung meron kang anak, 10 taon, 15 taon, 9 na taong gulang, nag-iisip ba tayo? 20 taon mula ngayon, o 30 taon mula ngayon, may masasalahan ba silang masjid dito sa lugar natin? Sa Mandaluyong, sa Makati, sa Quezon City? Ang tinatanong ko, mga kapatid sa Islam, anong paghahanda ang nagawa natin ngayon sa ating mga anak na susunod na sila ay mananatiling Muslim? Rabbana waj'alna muslimaini lak. Sabi ni Ibrahim alayhi salam, Ya Allah, o aming Panginoon, gawin mo akong Muslim, pati yung anak ko at ang mga durriyatina, pati yung mga susunod sa amin na henerasyon, gawin mo kaming Muslim. Ibig sabihin, si Ibrahim alayhi salam nag-aalala sa mga susunod na mga tao kung paano sila magiging Muslim, na yun ay kabilang sa mga nawawala sa atin ngayon, yung pag-iisip sa kinabukasan kung mananatiling Muslim o hindi yung ating mga susunod na henerasyon. Ilan ang nagpaplano magkaroon ng masjid para sa kanyang anak na susunod? Gaano mo binantayin yung iyong anak sa Islam para manatiling nasa Islam? Wallahi lazim, pag hindi mo ginawa to, magigising tayo, maaari ang anak natin nalulun sa bisyo dito sa lugar na ito. Kahit walang Islam. O maaari, yung iniingatan natin na ating anak na babae, makapag-asawa ng hindi Muslim. Wal'iyadu billah. Ilan nakita natin? Bakit? Nawawala natin yung ating mga anak. Kung ganoon sa mga katuwid, mga kapatid sa Islam, si Ibrahim alayhi salam ay may kasaysayan na ginawang wajib ni Allah subhanahu wa ta'ala na alalahanin natin kada taon. Bakit? Anong dahilan? Para pangalagaan natin yung susunod na henerasyon na Muslim sa umma natin. Dahil kung hindi natin makikita yung ating obligasyon sa ating mga anak, sino yung susunod na Muslim? Kung hindi natin dinudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maging Muslim at sila ay manatiri sa Islam dahil sa sobrang abala natin sa dunya. Wal'iyadu billah.
وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أنت من قلبي بعيد والأسى بعد. لماذا